Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, nako. Gulo-gulo, no? Flood control hanggang ngayon po talaga. So, talagang dapat magkaroon ng independent body yung i-imbestiga rito. Ito, naaabot na itong mga kampon ni Duterte, oh. Ha? Magnanakaw! Ito lang! Ilagay po natin! Magnanakaw! Ito lang! Tara, magnanakaw! Tara, Bisaya, magnanakaw! Magnanakaw! Yan ang nangyayari dyan ngayon. Ano to? 8 hours ago, meron ng 267,339 views. Oh, kanina lang to. Oo. Kakasuhan mo sila ngayon. Daw ng, sabi ng abogado ni Diskaya, no? Kakasuhan daw sila dahil binandalize nila si Diskaya, no? Tsaka tungkol doon sa mga sasakyan ni Diskaya, sabi nga ng abogado ni Diskaya, wala naman, legal naman lahat ng pagkakabili niyan. Ganon, mga ganon, ha? Binili naman yan, ganon. Nung sabi ng abogado niya, para sa kanya, wala naman tayo magagawa. Depensa nga nung, di ba? Alam mo yung mga abogado, maski na si Satanas, didepensa niyan, di ba? Si Duterte, saka si Sara Duterte, katakot-takot na abogado, trabaho nila yan, ha? Magdepensa, maski na may sungay na, didepensa nila, di ba? Yun ang abogado, ha? Hanggat mapapatagal nila, hanggat ano. Oo. Yan. Kaya talagang dapat yung independent body. Wala naman ho tayong maaasahan sa Senado at sa Kongreso. Paulit-ulit, no? Tignan nyo naman. Nung ng lifestyle check o whatsoever, nagalit si BBBM, yun na. Nagkangatal nga lang sila Villanueva, sila, si Bongo. Hindi naman sila tinatanong. Di ba? Di sila tinatanong. Basta wala kaming kinalaman dyan. Ng putad. Kaya talagang dapat talaga independent body. Sabi nga ni Secretary Ronald Llamas, dapat kunin talaga si El Magno, si COA Commissioner Heidi Mendoza. Yan ang mag-imbestiga. Dapat. Yun talagang mag-iimbestiga ng tama, no? Tsaka marami ng mga abogado diyan na pwedeng Justice Carpio, pwede rin siguro isama sa mag-imbestiga. O, di ba? Justice pa yan. At sabi nga ng abogado ni Diskaya, no? Na legal ka ang pagkakabili ng mga sasakyan na yan, ganito. Sabihin na natin legal, no? Sabihin na natin legal. Pero ang binayad na pera, galing naman sa illegal. O, di ba? Legal nang binili nila yan. Pero nabuko na ang ibinayad nila dyan sa sasakyan na yan, galing sa illegal. Nakaw. O, di ba? Sila na nga nagsasabi, di ba? Tsaka itong mga Diskaya na to, galing kay Nasa sentro ng investigasyon sa flood control scandal ang mag-asawang Diskaya. At kasabay ng paglalim ng issue, nagsulputan ng ilan nilang larap. Galing kay Digong to. Itong Diskaya, galing kay Digong. Juan kasama ang mga kaalyado ni FBRRD, maging ni PBBM. Sino-sino sila? Alamin sa agenda report ni Dexter Ganide ng Abante. Pero very clear. The video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga
flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yeah, yes, sir. ka ba? Yeah, Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Isa ito sa nag-viral na video ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kung saan tila napigilan si Senador Bato de la Rosa nang sagutin ni Sara Diskaya na 2016 nagsimulang makakopo ng flood control projects ang kanilang kumpanya. Simula kasi ng 2016 ang panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kaalyado ni Senador Bato at kalihim ng DPWH ang kaalyado niya sa Senado na si Senador Mark Villar. Simbilis ng pagtubo ng kabute. Nagsulputan agad ang mga larawang di pa naman kumukupas na nagpapakita na kasama na mag-asawang Diskaya ang mga kilalang mga DDS o mga taga-suporta ni FPRRD. Kasama rito si Ipe o Philip Salvador, si dating Leyte Congressman Roger Mercado na pumalit kay Villar sa DPWH nang tumakbo sa pagkasenador si Villar na hindi rin lusot sa photo-op sa mag-asawang Diskaya at ilan pang mga opisyal ng gobyerno na kilalang malapit sa mga Duterte. Nariyan din ang mga larawang kasama sina Atty. Christian Sia at si Congressman Franz Pumaren. Rumesbak naman agad ang mga DDS at pinost ang mga nahalukay ng mga larawan. Nariyan ang photo-op na mag-asawa kasama ang kabibitiw lang na DPWH Secretary ni BBM na si Manuel Bonoan. At isa pang bala ng mga supporters ni Mayor Digong ang panunumpa ni Sara Diskaya bilang miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas ni PBBM. Walang bilang yun eh. Yung panunumpa na sa Partido Federal ni PBBM, walang ano dun eh. Bilang kalaban ni Vico Soto, wala namang ano dun eh. Bakit? Eh, daming kasama niya itong si PBBM nato sa lineup niya eh. Na hindi naman kanya eh. Karamihan na nga yung mga senador, di ba? Na pinagkataas niya yung kamay. Pagdating ng botohan, doon sila. Kakampi sila kay Sara Duterte. Ayaw nilang ma-impeach. O, di ba? Kaya walang kwenta yun. Pinakikita ni retrato na nanumpa si itong Sara nato sa bilang miyembro ng kanilang partido. Wala. Kasi si BBM ano lang ewan ko kung ano, hindi nga yung line-up lang niya sa Senado, Diyos ko. Kagulat-gulat na eh. O, di ba? O. Bandang huli, wala naman pala sa, ilan lang sa kanya. O. Kita mo. Tuloy natin. Nang siya ay kumandidato sa pagka-mayor ng Pasig. Bukod sa mga Diskaya, nagsulputan na rin ang mga larawan ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara kasama sina Pangulong Bongbong Marcos at Bulacan Gov. Dan Fernando at dating Senador at ngayon DepEd Secretary Sonny Ang. Yung picture ni Bongbong kasama raw yan si Alcantara. Hindi naman alam ni Bongbong na ganyan, na ano yan eh. Siguro, ito sa akin wala siya kaalam-alam na walang yayang Alcantara na yan. Na magnanakaw yan, wala. Kasi nga, na-promote pa nga, di ba? Kung hindi lang bumagyo at nalulunod ni tao sa baha, nagputo ka na yung mga ghost nung gago, hindi hindi alam ni Bongbong yan. Basta yun, photo ops, di ba? Ganyan lang naman talaga eh. Pero yung Villanueva, imposibleng hindi kilala yung Alcantara, taga Bulacan eh. Di ba? Tuloy natin. Maging si dating Senador Bong Revilla. Depensa ng karamihan, nagpa-picture lang naman. Pero sabi nga ng isang kasabihan, pictures speak louder than words. Para sa agenda. Di ba? Eto, sino ba to si Alcantara? Ayan, Exposed. Bulacan engineers rise during Duterte era sparks flood project scandal. Lawmakers grilled former Bulacan district engineer Henry Alcantara after revelations tied him to alleged ghost flood control projects. Testifying before the House Infrastructure Committee, Alcantara admitted he was promoted during the Duterte administration's Build program under then
DPWH Chief Mark Villar. Solans questioned his role in approving payments for unfinished works, which President Marcos himself flagged as fraudulent. Alcantara conceded accountability. Lawmakers hinted at possible charges. Stay updated. Subscribe. Talagang sa totoo lang mga boss, talagang dapat magkaroon ng independent body para imbestigahan itong nangyayaring kahayupan na to, na malawak ang pagnanakaw. No? Billion eh. Oh. Topping the midday news, former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara has been sacked and is set to face criminal charges for his role in the dubious flood control projects in the province. Meanwhile, one of the top flood control project contractors, Wawa Builders, has been permanently blacklisted by government. Andrea Tagina is now on the line with her top story. Andy, over to you. Yes, Carmina, suspend. Sa totoo lang mga friend, yung mga blacklisted, permanent blacklisted, mga ganito, talaga, hindi ho, kulang ho yan eh. Talagang dapat meron yung mag-iimbestiga talaga ng madiin dito sa mga ito. At pag napatunayan na talagang hindi naman na mahirap patunayan dahil yung Alcantara umamin eh, pati sa pagsusugal niya sa kasino eh. Oh, inamin niya. Tapos, yun nga, gumagamit pa siya ng peking pangalan dahil bawal palang magsugal, magkasino yung mga ganyang klaseng tao na empleyado ng gobyerno. No? Dapat pag napatunayan yan, i-lifestyle check yan, madali, hindi naman siguro mahirap i-lifestyle check yung mga ganyan dahil paano kayo yumaman, kagaya itong Sara Diskaya na to, itong mag-asawa nito. Palagi ko mga friend, itong mga to, dami lang to eh. Mga dami lang. Oo. Kaya yung nakikita ninyong pag-aari niya si Diskaya na yan, baka mamaya parang kibuloy lang to eh, mga to eh. Oo. Parang kunwa-kunwa eh, no? Hindi natin alam ha. Magaling yung ano eh. Magaling yung Duterte eh, di ba? Tingnan ni Kibuloy. Nung nahuli, lahat ng ari-arian ni Kibuloy, kay Digong na. Siya na ang administrador na. Diba? Hindi natin alam to. Tsaka dapat dito mga boss, freeze lahat ng accounts nito sa bangko. Dapat naka-freeze na. Imbestigahan na paano sila yumaman ng ganyan. Paano sila nakapagpatayo ng ganyan mga mansyon. Galing sa hirap. Ha? Ba? Galing sa hirap, tapos biglang ganyan, mansyon, tapos 80 ang sasakyan. Kaduda-duda yan. Parang kibulog lang din. Nagsimula sa 14 na tanga, naniwala sa kanyang siyang appointed son, biglang all of a sudden, putya, boom! Talagang super yaman. Puta. Di ba? Di ba? Ganun. Palagi ko itong mga dami lang to. Hindi ako niniwalang sa kanila yung mga kayamanan na yan. Tsaka yung mga sasakyan na yan, wala. Gaya ni galing si Jinggoy. Kinuha niya yung record sa LTO. Mahigit 80 wala yung nakapangalan sa kanilang mga sasakyan. Ha? Hindi natin alam yung under the table niyan eh. Pangalan lang sa inyo. Pero meron tayong pinirmahan na yung mga nakapangalan sa inyo, akin yan. Hindi natin alam ha, hindi natin alam. Oo. Nasa ilalim ka ni Taning nung mga future president ng impyerno. Di ba? Tsaka yan talagang panahon ni Digong sila, yung Diskaya, yung Alcantara, pinapakita naman, di ba? Kaya ako, yung ko dyan basta dapat, kung talagang didiinan to, si PBBM, habang meron pang panahon na natitira siya dito sa kanyang administrasyon, kumuha na siya talaga ng mga taong kanya na talagang handang magsilbi sa bayan. Ha? Yung mga nasa Senado, kitang-kita mo na kung ilan ang nagsisilbi sa Duterte.
Pagdating sa butuhan, 19 ang ayaw ma-impeach ayaw impeach si Sara Duterte, ultimo kasama yung Senate President. Tuloy nga rito. Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara has officially been dismissed from service effective this Thursday, according to newly installed Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. That's after Dizon discovered another ghost flood control project cleared by Alcantara. This time, it's worth over 96 million pesos and located in Barangay Sipat. Mantakin mo yan, 96 million pesos. Bagong discovery lang ni Dizon. Iba pa yung na-discovery nila, PBBM, mga ganun. Puro ghost, ha? 55 million, 96 million, puta. Ang daming naghihirap. Dapat ito, mga magnanakaw na ito, lahat ng ari-arian ito, kumpiskahin ng gobyerno. Ibalik sila, tapos ilagay sila sa kulungan, lahat. For life, plunder nga eh. Di ba? Yumaman kayo eh. Dahil sa pagnanakaw ninyo sa gobyerno, sa kaban ng bayan. Maliwanag yan eh. Galing sa hirap, biglang po tayo na 80 sasakyan, 4 na po bumili dahil lang maganda payong, bumili ng Rolls Royce. Kaya lang yan. Abe, tinalo pa yung mga anak ni Lucio Tan. Tsaka yung mayayaman talaga ng mga talagang negosyante na nagbabayad talaga ng BIR. Oo. Puta, oy. Grabe. Yan ang dapat dyan sa mga walang yan. At lahat ng kasabwat, ng mga politiko, kasi alam nyo, sa totoo lang, hindi naman makakagalaw ng ganyan yung mga kontratista na yan kung walang dragon sa likod, Di ba? Lakas naman ang loob nila. Gagawa sila ng kahayupan o wala sila sinasandalan. Yun. Kaya hindi pwedeng mga i-imbestiga napanood ko yung Joel Villanueva, puta. Grabe. Hindi kaya tumatayo balahibo itong mga to. Bongo. Siguro napanood nyo naman no? Bato. Chis Escudero. Kaya anong aasahan niya sa Senado? Biglang babanat pa to si Kimo, isa ring ungas. Wala na talang aasahan dyan. Talagang dapat kumreate si PBBM ng independent body na talagang nagmamalasakit sa kaban ng bayan. Hindi yan kagaya sa Senado. Puro starring lang yung mga indot na yan. Wala yan. Ay nako. Ewan. Wala talagang patutunguhan to pag hindi na ni PBBM to naayos niya sa maawa ka sa bayan. Tsaka yung si Bato, yung mga talagang lehitimong kampo ni Duterte, dapat yan mapag-aaresto na yan di ba? Pero anyway, wala pa naman yung ICC. Pero kanina napanood ko si Justice Carpio kausap si Richard Hidarian. Ganda. Maasa si Justice Carpio na malapit-lapit na talaga si Bato na siluin ito. Ang problema, sino sisilo? Buti pa, nung panahon ni General Torre, talagang sisiluin yan. Ayan ang magandang pagsubok dito sa Nartates na to, yung pumalit kay General Torre. Kung kaya niya siluin si Bato. Balita, batang aim yan. Yan ang kaabang-abang sa teleseryeng ito. No? Pero dapat talaga, tama yung iniisip ni... Pero sabi ni PBBM, malapit na raw mabuo yung yung sangkap ng kanyang independent body na sa siyasat dito sa mga kahayupan na to, itong mga walang yang magnanakaw na to, na walang awa, walang habag,
sa kaban ng bayan, wala silang pakialam, kaya madaganan niya mga putang na, malunod kayo dyan. Basta importante, puno lahat ang aming bulsa. Di ba? Sara Diskaya. Ha? Oh. Basta yan ako sa akin, mga friend. Hindi yan kita mo naman yung Sara, puta. Lahat pala na pwedeng oh, di ba? Pero mas matagal niya kasama si Digong. Mula nung 2016, sabi niya, sama na siya ni Digong. Si Bato nagulat pa. 2016? Oo, tayo Bato. Nagugulat ka pa. Parang hindi mo, ay, magkulab na tayo, Bato. Basta yun lang. Yung sinasabi ng abogado nito si Diskaya na legally raw na nabili, masasakyan, mga to. Pinagpalagay na natin legal ang pagkakabili ninyo sa mga nabili ninyo, mga ari-arian na lahat ng bahay. Saan galing ang pera? Sa malinis ba o sa pagnanakaw? Kung sa pagnanakaw, parang ganito yan, mga friend. Kunyari, nahuli ka, magnanakaw. Huli. Huli, ha? Tapos nakakuha yung ninakaw. Ibinalik sa may-ari. Parang gano'n, ha? Gaya, yan, ninakaw nilang pera na yan. Pinagkatiwala sa kanila ng Pilipinas, ng administrasyon itong DPWH na to. Sasabi, hindi natin alam, baka involved din yan si nag-resign, oo. Tapos ninakaw nila. Oh. Huli. Ibig sabihin, pag nabalik, dapat kung ano yung mga napundar nila, lahat yun. Dahil puro pagnanakaw ng galing yun, dapat kumpiskay lahat ng gobyerno yun. At sila, ang mga magnanakaw, ikulong. Hindi porke na kumpiska na yung ari-arian nila, wala na silang kasalanan. Diba? Dahil anong kasalanan nila sa mga nasirang pananim, ng mga magsasaka, mga matay, sa leptospirosis, ganon. Magkulab na tayo. Paulit-ulit. Ito ho ang impyerno. At yung mga satanas na yan, putang na, marami pa dyan satanas, ng putang na yan, nagtatago pa sa pangalan ng Jesus. Magtatayo ng kanilang kulto, gagamitin yung Jesus, nagboom. Di ba? Tingnan nyo. Tsaka alam nyo mga friend, mahina din yung ano eh. Siguro, hindi siya nag-review kay Sara Duterte. Di ba? Dapat nag-review kay Sara Duterte. Mabuti yung isa, yung siya, sa Wawawaw, si Mamaw. Yung sole owner daw nung Wawaw Construction. Buti yun, marunong sumagot ng I invoke my right for self-incrimination. Pero itong si Alcantara, inamin lahat ng gago. Nagturo pa. Sabit pa yung casino, sasabit pa eh. Dahil pinapayagan silang maglaro doon na bawal. Pero yun nga, sabi, tin-interview si Gago eh. Di ba bawal? Hindi, ano kami. Invited kami, tsaka meron kami binibigyan kami ng ID na alias namin. 3 sila. Nagturo pa eh. Oh. Kaya wala na talaga kalusot-lusot itong Alcantara na to. Wala na. In the bag na yung Gago na yan. Kaya lang, ang problema, dapat ngayon pa lang yan, na ano na yan, may intelligence na yan na sumusubaybay dyan dahil biglang mawawala na naman yan, parang bantag, hanggang ngayon hindi na makita. Diba? Yan. Shout out Romeo Murada. Sabi niya, simple lang ang pagkakaiba nila Digong. Simple lang ang pagkakaiba nila. Si Digong makademonyo, si PBBM makadiyos. Yun lang, tama ka dyan. Naniniwala ako sa iyo dyan. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Salamat. Ikaw rin, Librado. Stay safe and healthy ka rin dyan. Erlinda Aquino. Kuya, natatawa ako sa'yo pag nagko-comment ka. God bless po. Oo, bakit ay? Sumagot si David Alvin Mendoza. Ganyan po talaga dito sa channel ni Mr. Sato lang 2. Imbes na sumimangot po tayo, ay tawanan na lang natin ang mga problema natin. Totoo yan, David, ha? David ulit, oh. Good evening po, Karox. Talaga namang pong walang nasibak sa administrasyon ni Digonggong. Wala! Si Duque nga, ng DOJ, DOH, puro katiwalian na nandun pa din.
Si Mark Villar naging senador pa. Totoo yan. Kaya nga di ba? Yun na lang Marcos na pumatay doon kay Espinosa sa loob ng kulungan. Ang puta, nagsisilbi pa, nakapwesto pa yata PBBM naman. 3J show po nito. Kamo, pil na pil ni Sir Rox, mga issue. Affected match si Sir Rox. Minsan nga, umiikot ang mata niyan pag nagre-react. Oy, peace tayo, 3J show ka. Tuloy mo lang yan pinaglalaban mo. Ikaw naman. Alam ko, bongbong ka. Kala Tibaya, shout out Erlinda Aquino. Kaya nga kuya, kaya maraming may gusto kay Digong nyo, nakakapagnakaw na ipinopromote pa. Totoo yan, Erlinda. Yun nga Wilfredo Contreras, shout out. Kaya nga kinakampihan ni na Escudero si Sara Lustay kasi tiwali din sila at mapoprotektahan sila ni Lustay kung sakaling maupong presidente. Tuloy ang ligaya nila sa pagnanakaw at mapoprotektahan sila ni Sara Kapalmuka Lustay Duterte. Totoo yan, Wilfredo Contreras. Welcome to the club. Kalati ba yan? Yun ang akala nila. Kaya yun nga PBBM, ang tingin sa'yo na itong mga hayop na senador na to, na pumuproteksyon kay Sara Duterte, weak leader ka. Oo, yan sa Senado, yan ang tingin sa'yo. Tignan mo nga nangyari, napalabas na Senado, at saka yung, Supreme Court. Nung panahon ni Digong, hindi pwede yan. Pag sinabi ni Digong, pula, puti, maski na mali, tama. Yun ang nangyari kay Gago ron. Tatanga-tanga rin Dapat, wala naman nakalusot-lusot si Digong, oo. Pero sabi nga ni Judge Carpio Justice Carpio yun. Paano siya ididepensa? Siya mismo, under oath, inaamin niya na siya ay nagpapapatay. Kaya ito si Kupalman, ewan ko kung saan kukuha ng depensa to Kalat niyo, wala yan, weak leader yan. Ito na naman to. Puro lang ngisi at concert ang alam niyan. Walang bayag ang ungas na yan. Patay tayo dyan. Sayang, kahit sa talampakan ay hindi siya nagmana kay paring Perdi Senior. Malayo. Weak leader na, walang bayag. Pasaan ka pa? Pasaan ka pa Pilipinas? Nga ka. Yan naman, kalat ni galit ka na naman kay Bongbong. Kesa naman doon sa, pero anyway, bahala ng Diyos. Elizabeth Scary, shout out. Good evening, Sir Rox. Ang galing naman magsalita nito, Sara nito. Akala mo sobrang galing ng ama niya. Puro kill lang ang alam, walang respeto sa kapwa at ubod ng bastos kumpara sa kay BBM at manhinahon. At gusto niyang may human rights ang bawat tao. At yan ang nagustuhan ko sa kanya kahit na di ko siya ibinoto. Dahil hanggang ngayon, solid Lenny pa din ako at di ako nagsisisi. Pares tayo. Alam mo ba? Yung mga kasama ko sa Talino Warriors, yun, bongbong sila lahat yun. Sila Taquero, sila Mike Cervera, oo. Kasama kami niyan nung panahon nito si Pandemonyo Hero, si Mang Husin, na kapatid daw niya si Bongbong, yung gago. Ang daming naniwala. Ano katanga kasi, puta. Daming naniwala. Milyon na gano'n subscriber nung gago. Namimigay lang ng kung ano-ano sa anak ng putang ina talaga. Kaya walang mangyari sa Pilipinas Daldal ng daldal habang anyway. Si Bong Revilla nga binadala ni Mang Husin ng isang truck na kalabas sumaludop Tsaka yung anak niya, dalawa sila mag-ama. Diba? Tingin. Ay! Ayun. Bilib na. Matangin mo, kapatid niya raw si Bongbong, putangin ng gago. Layo nung itsura niya, mukha siyang kabayo. Elizabeth Iscarel ito. Ibang klase din naman ang mga politiko natin ngayon. Mas okay palang kasuhan ito ng plunder sa ombudsman.
dyan na lang kaysa sa impeachment, alam ko na kung bakit ayaw nilang kasuhan kasi nga tuta din pala ng mga Duterte ito at mapupunta ito sa basurahan. Yun nga, pero ngayon iba na yung ombudsman ha. Kaya dapat lang na ang ombudsman hindi politiko at dapat isang private citizen ito para mas kapanipaniwala di ba? At dapat din maging matapang itong CBBM at bilisan ng aksyon niya dahil grabe na ang kinikilos ng BP na meron tayo, kawawang Pinoy. Totoo yan, Elizabeth Elizabeth ulit Ay, dagdag comment ko po dito sa mga naniniwala dito sa mga Duterte. Anong utak meron sila? Utak taho. Yan ang mga DDS na yan. At yung mga senador na sinasanto nila ang isang demonyo, bastos, manyakis at mamamatay tao. Ano pa ba ang wala sa klase ng kasamaan nito? Nasa kanya ng lahat ang kahayupan sa mundo. At siguro pati na din ang mga umiidolo dito, parang okay lang sa kanila ang kagaya nito. Bakit? Dahil bagayon din siya. Ganon din sila kademonyo? Yun ang tanong. At yun na rin ang sagot, Elizabeth. Si Pista Bunaaw, shout out. Gandang gabi po, kuya, at sa mga po sa buhay at sa mga ka-warriors. Ano po, kuya, dapat kasuhan na lang si Sara? Paano po halos lahat na lang ng mga hurado ay nabili na nila. ICC na lang ang pag-asa natin. Amin. Totoo yan, Chupista. Hanggang ngayon nga, sinampa ng NBI director pa. Nagsamba, NBI director, grave threat. Hanggang ngayon, wala pa ang nangyayari. Hindi pa probable cause. Itong Department of Justice na ito. Ano ba to? NBI ang nagsampa, Regencio po. Sa palagay ko, alam ni BBM na ICC ang kanyang ganti dyan kay Sara. Kaya si BBM, akala lang natin na walang ginagawa pero may intel dyan tungkol sa ICC. Maaresto yan ng ICC. Ano ba yan, 3J Shop? Ayon ba yan sa yung bolang kristal? Si Pista Bunaaw ulit. Good night na po sa mga ka-warriors. Good night. Danny Pilayo. Sabi niya, shout out Danny Pilayo. Sara Bulok, walang hiya, walang kwentang tao yan. Tao ba yan? Michelle Edwin, shout out Mike, my friend. Kelly J. Zero, ay naku Karox, hanggang kailan kaya yung circus na yan sa Senado, sa Kongreso? Takipan, malamang yung buhaya ligtas na naman. Yung buhaya ligtas na naman dyan at yung mga butiki lang ang makakasuhan. Sana mali ako ng analysis, Karox. Tama ka. Your guess is as good as mine. Pero kung makakabuo si Bongbong na isang independent body na mag-iimbestiga sa mga kahayupan nato na pumapatay sa mga tao, maganda. Pero kaya Senado, sa Kongreso, wala yan. Mag-aaway-aaway yan. Utangin ng mga yan. Kaya namimiss ko yung Marshall ni Marcos Sr. Oo. Joke yan, dapat dyan, i-firing squad lahat. Si BBM naman, ang bagal kumilos, puro magnanakaw. Mahit ulong Diyo. Joke yan, ito. From Rabs to Riches, ang mga diskaya. Si Keso Boy Dila, bato, kailan isasako? Friends, Jeremy Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcatara, shout out. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Tia Deli, nako, patay tayo dito. Dear Ate Charo, tawagin mo na lang po akong lampasot na Pangulo. Ito na. Sa bayan po namin, ubod po ng gulo. Di magkamayaw ang mga impakto. Dami kong problema. Sakit po sa ulo. Para nyo ng awa, anong gagawin ko? Aking natuklasan, ako'y litong-lito. Puro magnanakaw ang mga tauhan ko. Tia Deli ka, Tawag sa kanila, lingkod ng gobyerno, ang nakakawindang puro bilyonaryo. Dating pipitsugin, niwala
ni piso. Asan sila ngayon? Asan sila ngayon? Mamamangha kayo. Ang daming sasakyan, ubod ng gagarbo, DPWH daw. Pinagmulan nito. Sari-saring tao, iba't ibang kwento. Huwag nating kalimutan, tao sa Senado. Umpisahan po natin kay Mabahong Keso, daming anomalya. Pagsingit ng pondo, Joel Islord daw. Napainom ako. Kasama din dito, panay ang palusot pero bukong-buko. Nanganganib din yata ang ating si Bongo. Puro paliwanag, alin ang totoo. Bilyon-bilyon project, hawak ng tatay mo. Dati kang julalay ng dati mong amo. Maruya ang hatid, ewan ko nga sa'yo. Utusan nga lang to si Bongo, oh. Utusan ni Las Cañas ito. Si Bongo, taga-bili lang ng maruya to. Tayo na ngayon, bilyonaryo. Basta alam mo, Tia Deli, pag dumikit ka sa demonyo, dito kay Digong nyo, talagang yayaman ka. Pero yun ang kakahantungan mo, kibuloy ang labas mo. Tuloy natin. Ako lang ay taka sa sobrang yaman mo. Program malasakit nanggaling ang pondo. Style mong bulok, puro palusot mo. Ang mga engineers ng mga distrito, puro kapalpakan, damay-damay dito. Turo ng daliri sa project na multo, Kongreso, Senado. May hiya ba kayo? May hiya, wala hiya yan. Mabuti na lang at natuklasan ko, grabing kahihiyan ang inaabot ko. Tawag tuloy sa akin, puting na Pangulo, sana Ate Charo, ako'y tulungan mo. Puro mga hayop, mga alaga ko, kung di magnanakaw, may topak sa ulo. Panay ang pagbiyahe, paglibot sa mundo, anong naging ambag? Siya ang tanungin nyo, mahirap magurgur. Mahati sa ulo, mga kababayan, maawa na kayo. Tia Dede, ang haba ng tuloy mo, at tula mo. Pero ganda kita, binasa ko Teresa Marie, shout out. Shame on you, Sara Duterte. Your embarrassment for the country. Naabi mo pa. Sumagot si 3J po. Hindi lang embarrassment, salot pa kamo. Silang magpamilya. Totoo yan, puta. Pero marami pa rin mga tanga nandun sa dahig. Bukas pag-usapan natin yung mga tanga sa dahig. Inuulan na yung mga gunggong dun eh. Di ba? Shine, shout out. Demonya yan, Sir Rox. Sinabi naman niya, siya magiging presidente ng impyerno. Talagang demonya yan. Romeo Calusa, shout out. Magandang gabi, Karox. Dito na naman tayo sa mga nakakailit ng sentido komon. Ito ang sana ang gusto kong isuggest sa government natin para iwas korupsyon. Bakit hindi tayo kumuha o mag-import sa labas ng tao para gawin yung flood control na yan? Oo, pwede Tulad ng mga Egyptian, ang gagaling ng mga kontraktor. Kasi na-approve ko na kung paano sila gumawa, mabilis at pulido. Noon nasa Kuwait ako, Karox, yung building sa harap ng accommodation namin, ang bilis na maitayo. At bilang mo ang mga tao, wala pang 25 para itayo ang 25 floor na building. Kasi gusto kong makita kung paano nila itinayo yung crane at baklasin. Bago ako magbakasyon, gulat ako. 5 days natayo yung crane. Kasi araw-araw sinisilip ko bago ako pumasok. Nagbakasyon ako 45 days at bumalik ako sa Kuwait, anak ng baka. Tapos na yung building, wala na rin yung crane. No joke, Karox. Di ba galing ka rin ng Kuwait? Hindi, sa Saudi ako, hindi ako Kuwait. Kami ang maintenance dati ng Daharan International Airport. Oo. Sa Alcobar, Romeo Calusa. O kaya Hyundai Construction Company, mabilis din gumawa, modern pa mga gamit, taon-taon, bilyon-trilyon ang inuubos ng mga project
At hindi pa tapos, kundi uminit ang ulo mo eh. Mga punyeta kayo, politiko, kontraktor, umayos kayo. Tumatanda na ako sa stress. Mary Lebron, shout out ah. Diskaya naman. Ano itong na-discover ni Jinggoy na hindi lang 40 ang mga sakyan mo kundi 80 piraso. Talagang tunay kayong magnanakaw sa kaban ng Pilipinas. Totoo. Mary Lebron ulit oh. Kasi man, pera ang ipinapaikot ni Sara. Kaya kinakampihan sila ng mga senador. Kasi the price is right. Yun. Kaya kahit nonsense ang mga pinagsasabi ni Sara, tanggap pa rin ng mga senador at mga fans nila. Kaya travel ng travel around the world si Sara kasi wala siyang courtesy call ng mga presidente sa lugar na pinupuntahan niya. Naiinggit siya kay Bongbong dahil may sumasalubong sa kanya. Di ba? Meron naman sumasalubong sa kanya, si Harry Roque. Mary Grace Santos, shout out. Good morning po, Karox. Tama po, ang dami nang dapat na ikaso kay Sara Monyo. Dapat yan kinukulam na kesa nagagala pa around the world. Malamya si BBM. Di pa kasuhan. Totoo yan, friend. Sumagot si 3J Siopo. Naniniwala akong hindi malamya si BBM. Iba lang ang style niya. Hindi niya nilalabanan si Sara ng harapan. Kumbaga, pinapadaman lang ni BBM si Sara. Pinapadama lang ni BBM si Sara. At tamang panahon, malalaman natin ang ganti ni BBM. Sana nga, friend ha? Alam ni BBM ang kakahinatnan niyang kapag nakabalik si Sara sa pwesto. Kaya, may plano yan. Ikaw ba naman di gagawa ng concrete plan, bulletproof plan para sa kaaway mong may balak na tigukin ka? Totoo yan, ha? Ay, niwala rin ako sa dyan, ha? Eddie Luna. Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Eman Escalona. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Adoracion Di Maranan, shout out, friend. Sabi ni Eddie Luna. SKL Vlog, Sabi ni Eddie Luna, Karox, magandang araw o gabi sa iyo. Pagkakaiba ng dalawa, ang isa duwag, ang isa matapang. Ang isa mabait, yung isa hudas. Ay ako. Eddie Luna ulit. Yung mga kampo ni Dutae, wala nang gagawin yan na matino sa pumumuno ni PBBM. Kung baga, paghahanda yan sa 2028 para kay Sara Mau dahil hanggang nakakilos sila araw at gabi, walang gagawin ng mga yan kundi paninira para sa kanila sa darating na 2028. Pag naging presidente si Sara Mau, lalong maglalabasan ang mga demonyo at mga halimaw. Totoo! Nasa ngayon at mga nagtatago pa sa impyerno. Oras na nanalo yan, umpisa na uli ang matinding dilubyo ng mga Pilipino. Totoo yan. Di Luna ka ha. Kawawa pero kagagawan din. Yan ang mga walang utak at matigas ang ulo ng mga botante. Salamat, Karox. Mabuhay ka. Mabuhay, Eddie Luna. Eddie Luna ulit. Isa pa naman niya si Blackie Rimulya. Wala akong tiwala dyan. Kung ngayon nga wala siyang nagagawa, lilipat pa siya. Kahit saan ka pumuesto na gobyerno, wala ka ding silbi, puro ka lang daldal. Ang dapat siya, umuwi ka na lang sa inyo, sa Cavite. Magnegosyo ka na lang ng tahong. Ang ulo nitong Eddie Luna na to. Eddie Luna ulit to. O nga, Karox, kung kailan nasa climax na ang investigasyon, bigla nilang ititigil tungkol dyan sa mga bagman ng sina Nolasco. Kaya sabi ko, pinaiikot lang tayo ng mga hayop na yan. Ang bunga nga ni Sara, mabaho sa bulok na daga at imburnal. Totoo. Eddie Luna ulit to. Kaya nga laging nasa iba't ibang bansa si Raulo para mindset ang mga
Pilipino para sa kanyang pinaplano sa 2028. Kahit pumunta ka yan dito sa lugar ko, sayang lang oras ko dyan sa halimaw na yan. Talaga lang ang mga Pilipino na mag-a-accept oras sa hayop na yan. Daming tanga kasi, dulo na yun. No? Lalo doon sa dahig. Pero kung konti na sila, nauubos na yung mga abnormal doon. Yan ang sumira sa... dulo na. Yan ang sumira lalo na sa Pilipinas. Halimaw, demonyo, Judas, ang putang... Dapat yan, buhusan ng gasolina at sindihan. Lahat sila mag-anak. Sang-ayon ako sa iyo. Marilo Pabianak, shout out. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Opo nga naman, ito si Sara talagang mahilig mag-comment na hindi iniisip na nagdudumali na babalik sa kanila ang pinagsasabi. As if super gusto at sang-ayon ang mga tao sa ginagawa ng tatay niya. Hindi siya nagmumuni-muni basta lang mag-comment. Ang ating panalangin na huwag siyang makabalik kasi mas lalo tayong makasadak sa kahirapan at kaguluhan. God bless us. God bless, Marilo Castro. Sumagot na si 2J Show po. Intention niya yan talaga. Hindi niya iniisip. Talagang intensyon niyang magbuisit sa administrasyon. Magtanim ng galit sa mga DDS. Maghasik ng lagim sa bawat pagkakataon. Yan ang kanyang goal sa buhay. Pero hindi naman yan magtatagal dahil anuman ang iyong ginagawa, mabuti man o hindi, ay may makakibat na consequences. Kaya yung mga pinaggagawa ni Sara, may consequences yan. It's just a matter of time. Totoo yan, ha? Niniwala ako sa talaga. 3J Shop ka. 3J Shop ulit, mo. Ang pagkakaiba ni Gongdi at BBM. Gongdi, hindi marunong mag-control ng grid. Sabi nga, moderate your grid, kaso hindi. BBM, disimulado. Gongdi, totoong adik dahil aminado naman siya, nagpe-fentanyl. BBM, alleged lang, walang concrete evidence. Totoo yan. Gongdi, aminadong murderer. BBM, nada. Tama. Ang ganito. 3J Shop ulit. Basta Xerox, antayin natin ng September 23. May award. May awa si Lord, makukonfirm lang ang kaso ni Digong. From then on, maaari nang sumunod si Sara, Bato, Bongo. Pag nagkataon, maligaya nawa ang Pasko ng Pilipinas. Totoo yan, ha? 3J Shop ulit, ha? Huwag mo nang alalahanin yung kaso ni Sara Jing. Kung nakalusot man siya sa Senado, may inaantay pa naman tayong ICC. Malay mo, Xerox. Dito, maparusahan si Sara basta konti pang pasensya. At itong September 23 na ito, nawa ay pabor na pabor sa mga Pinoy. Basta may ICC tayong inaantay. At February 2026. Alin man sa dalawang ito, magmamaterialize sana. Ha? 3J Shop ulit, Xerox, binastos daw siya, sabi ni Sara. Di na siya kailangang basusin dahil siya mismo ang super duper mega bastos. Kung magmura parang kanto girl, nakakapangilabot sarili niyang bansa, minamaliit niya. Anong klaseng tao yan? Kung tao nga siya, hindi yan tao. Halimaw yan na nagkatawang tao, ang hayop na yan. Kasuklam ang babae na yan. Kung saan siya nagpupuntang bansa, hindi para tanungin ang mga OFW kung tungkol sa flood control, kundi para magbuyuin ang mga OFW na mag-alsa laban sa gobyerno. Yan ang ginagawa niya, kaya siya layas ng bansa. Hindi pa natin alam, ha? 3J Show pa. Baka mamaya, wag naman sana, biglang na-sniper ito si PBBM, huwag niyo ako tuturo, nandito ako sa ibang bansa, wala akong alam dyan, ganun yun, John Dimango, shout out, my friend. Ay, nako. Christian Cheng, shout out. Edmundo Cheng, shout out, my friend. Oy, mission accomplished, mga boss. Shout out, brother Elias Isyo. Hanggang bukas muli, Yun lang sa akin.
Dapat lahat ito, mga hayop na ito, pag napatunayang nagkasala to, na mga rags to riches na to, kumpiskain lahat ang ari-arian nito. Balik sa gobyerno at itong mga demonyong magnanakaw, ikulong. Kasi nga pinaulit-ulit, sabi ng abogado, legal ka pagkakabili niyan. Legal nga ang pagkakabili. Legal ba yung ipinambayad ninyong pera saan galing? Magandang gabi po mga boss. God bless.